Tanong ko lang, sir, saan ka talaga nagalit, sir? Dito ba sa umano'y expose sa mga Marines na kasama ka sa nadeliveran ng pera? Or sa nadeliveran ka ng babae? Pakilinaw lang, sir, saan ka dyan na nasasaktan talaga? Na binantaan mo talaga sa si Cayetano na kwilyuhan mo? Saan ka talaga nasaktan? Doon ba sa malita? O doon ba sa diniliver na babae? Pakilinaw lang, sir. Or sabihin ba natin na nasasaktan ka dahil itong mga Marines nagsisinungaling? O hindi tama yung sinasabi nila, kasinungalingan yung sinasabi nila, kaya nagalit ka kay Cayetano. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Yun. Unahin kasi yung yabang. Ito mga kababayan na, unahin kasi yung yabang. Sa nakikita natin sa kanila, pag lagi sila nasa programa nila, minsan nakasuot ng ganito, itong mga suot, ito, binili ko lang to para pang props. Pag makasuot ka dito, tapos yun ang sasabihin mo, sa kapwa mo, hinalal din ng mga tao, tapos pagkatapos magsusuri ka, kain suka, ang tawag sa'yo, kain suka, di pwede yabang. Pwede, alam nyo po dito mga kababayan ha, ito kasing ginagawa nila dito. Nagpakasenador ka para sa mga tao, hindi ka magpakaaso para sa administrasyon. Ang problema kasi sa inyo, ginamit niyo yung mga tao para mahalal kayo. Pagkatapos na nasuksok kayo, magiging aso lang kayo. Nagiging aso ka ni Lacson, nagiging aso ka ni Soto, nagiging aso ka ni Marcos. Tapos ang sasabihin ninyo, kayo ang kinikilala ng House of Representative, House of kung sino-sinong mga abogado umano. Ang opisyal ng Senado sa pagkakaintindi ko, hindi kinikilala, hindi na sabihin na, naging opisyal kayo dahil kinikilala kayo sa mga ganito, IBP. Nakabase yun sa batas. Tapos ngayon, nagsusuri ka dahil kayo ang lehitimo. So, ibig sabihin, mali ang pagiging lehitimo umano ninyo. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Kaya nga tao, unang-una sir, tingin namin sa inyo tao, at ngayon nagiging kayong aso, at kayo natauhan uli kayo sa pagiging yung aso, kaya nagsuri kayo. Sir, sa ganitong pagkakataon, lunis na ngayon dyan sa Pilipinas. Sana sa ngayong araw, sana may may panaginip kayo na magbabago talaga kayo. Kahit panaginip lang, sir. Pero alam ko po, ito lang, salita ninyo lang to, nagsusuri kayo. Pero yung pagsusuri nyo, hindi nyo yun gagawin yun. Kung ano pa rin ang nasa balak ninyo, yun pa rin ang gusto ninyong mangyari.
Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sino bang nag-umpisa? Tapos ngayon manawagan kayong tapusin na? Utusan niyo sarili ninyo. Sino ba'y pakana dyan? Di ba kayo-kayo? Sabihin mo sa mga kasamahan mo, sir, uy, ito, itigil na natin to. Kaya alam natin na itong lahat, ikalukuhan lang natin. Itong mga sa kabila, yung nagtatrabaho ng matino, ginugulo ninyo. Tanong ko lang, sir, saan ka talaga nagalit, sir? Dito ba sa umano'y expose sa mga Marines na kasama ka sa nadeliveran ng pera? Or sa nadeliveran ka ng babae? Pakilinaw lang, sir, saan ka dyan na nasasaktan talaga? Na binantaan mo talaga sa si Cayetano na kwiliuhan mo? Saan ka talaga nasaktan? Doon ba sa malita? O doon ba sa diniliver na babae? Pakilinaw lang, sir. Or sabihin ba natin na nasasaktan ka dahil itong mga Marines nagsisinungaling? O hindi tama yung sinasabi nila, kasinungalingan yung sinasabi nila kaya nagalit ka kay Cayetano? Yun lang. Talabas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Yun talaga ang Blue Ribbon Committee. Yun talaga ang pinakamainit ngayon, mga kababayan. Dahil alam mo natin dito, maraming nasasaktan ito eh. Nasasaktan niya dito si Erwin Tulfo. Dalawang nasasaktan niya, yung sa malita at saka yung babae. Naku. Saka naman ito kay in between nila ni Gatchalian at saka ni Mr. Cayetano. Naku po. Alam mo, si Erwin, pag yung pagbabasihan mo, kinikilala ka ng HOR, kinikilala ka ng mga ibang mga nagsasabi mga abogado, ang batas po ang kumukilala kung sino ang tulad dito ni Senator Alan Cayetano. Ang kumikilala sa kanya ay ayon sa batas. Hindi ayon sa IBP. Sir? Di ba, sir? Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority block. Isa nga riyan si Senator Loren Legarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Black. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Yun. Kailan nagiging 12 ang 13? Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President Pro Tempore. Yun, palakpakan. Yun, siya talaga. Ito. Ito kasi, pinagsamantalahan kasi, sinabayan kasi itong mga aso. Nagpaka-aso rin ito eh. Tawag ko sa iyo, sir, uwag, sir. Ako, sir, umahanga ako, sir, sa aso na umastang tao. Pero yung tao umastang aso, ako po, nakikidiri, sir. Kumakain ng suka yun. Kain suka yun. Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayon acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Nako, ngayon ako nakaroon ng acting Senate President. May nasilik ba? Magpili tayo ng acting Senate President. Senate President yun, pinipili. Bakit nagiging kang acting? Bakit nagiging kang acting?
may pro tempore. Pero walang acting. Yung pro tempore, halimbawa, mag-break ang president. Ikaw muna dyan. Break muna ako. Pero sili ka na acting dahil wala kang Senate President na may i-elect. Dahil illegal, hindi pwede. Tapos, i-appoint mo sarili mo na acting ka as pro tempore. Asal-aso yun. Asal-aso, sir. Hindi yun tama. Alam mo natin dito mga kababayan, sinong mga pakana dito? Itong dalawa, si Soto at saka si Lacson. Ito namang nagpapagamit. Pagamit ito si Wayne dahil siya lang medyo hindi pa mabantot. Sige, gamitin natin itong hindi pa mabantot. Tapos itong bagong dalawang aso gagamitin natin. Itong Tulbo Brothers nagiging aso. Naalala, mga kababayan, naalala ko po. Itong kwento sa isang pintor, yung artist, pumipinta siya ng Last Supper. Naghanap siya doon sa kung sinong akma doon sa hitsura ni Jesus Christ. Nakakita siya, pinipinta niya. Ito akma no? Mabait yung mukha, seryoso, pati yung hugis ng katawan. Ako, ganda. So therefore, natapos na niya yung si Jesus Christ at saka itong 11 apostles niya, itong 11 apostolis niya na nabuo na niya. Ngayon, hinahanap na niya. Dahil wala pa siyang taong nakita na kamukha ni Judas. Dahil si Judas kasi traidor. Yung kung baga sabihin natin, pinakamasama. Naisip na isang pintor na yung tao na yun na hinahanap niya, matagpuan niya sa kulungan. Naisip natin yung mga karamihan sa nakakulong, masasama. Pero hindi naman sila natlata. Ito ay kwento lang. Basta madaling sabi, itong pintor, itong artist, nagpunta doon sa kulungan. Hinahanap niya. May nakita siyang tao doon sa gilid. Sir, sabi ng tao, ako? No. Halika rito. Sabi, anong sadya mo sa akin, sir? Papalayain mo ako? Piyansahan mo ako? Di. Bigyan kitang pera. Babayaran kita, pero hindi piyansa. Iguguhit lang kita rito. Di sabi, wala problema. Kailangan ko naman ng pera. Okay? Alam mo na si Judas, kailangan pera. Yung Judas talaga, kahit paano mapahamak kahit, biro mo, si Judas kasama dun sa 11 apostolis. Pandusi siya. Kung baga, si Kristo, pang 13. Para din sa Senado. 13, hindi mabuo. Yung apostolis, hindi mabuo. Yung Last Supper, walang isa. Hindi kumplito. Hindi mabuo ang Last Supper. Pag-unsi sila, 12 talaga. 13, pang 13 si Kristo. Ito na, kwento ko, tapusin ko na.
Ginuhit niya. Pagkatapos niya naguhit, sabi naman ng tao sa kulungan, nakakulong, "Sir, hindi mo ba ako naalala?" Sabi ng artist, Hindi, di na talaga mo ako naalala. Di ba sir, naalala kita, nakita mo na ako, nag-meet, nagtagpo na tayo. Ginawa mo akong portrait ni Jesus Christ, pininta mo ako. Ikaw ba yun? Ano nangyari sa iyo ngayon? Ito kasi. Ibig sabihin mga kababayan, pagkalipas ng ilang taon bago natapos ang kanyang painting sa Last Supper, itong tao ginawa niyang model as Jesus Christ, pinakamabait or ano lahat. Pagkalipas ng ilang taon, yun pa rin ang taong pinipinta niya bilang isang Judas. Ito tingin ko sa kanila. Dito. Ilang taon nakalipas, kitang-kita ko sila dyan sa Senado. Bait-bait. Si Escudero. Dahil sa pera, nagiging Judas. Karamihan sa kanila ngayon, nagiging Judas. Itong gumagawa ng tama mga kasama nila, sila ang mali. Ito mga kabayan, ano sa palagay natin? Itong mga nangyayari dati na mababasa lang natin sa mga comics, makikita natin sa mga palabas, at mababasa natin minsan sa mga nobela at sa mga kwento-kwento. Ito na ngayon, makikita at maririnig at mababasa natin dyan sa ating gobyerno. Sana, ito lang panalangin ko. Ngayon ay araw na ng Lunes dyan sa Pilipinas. Sana ngayong araw magkaroon ng medyo maliwanag, hindi na magulo. Huy, kayo dyan, mga pulis, ito si John Beck Rimulya, huwag na kayo makigulo dyan. Dahil pagpahayaan mo lang dyan ang mga senador, hindi rin sila dyan magsuntukan, magbabangayan lang yun. Pero ang makapag-trigger dyan, para makitang may nag-aamok, para lang medyo magulo tingnan, itong mga pulis at itong ibang taong umiipal-ipal, para lang magmukhang magulo, andyan kayo mga pulis. Sabihin natin, kayo ang control sa peace and order. Alam mo natin kung saan yung mga pulis, so meaning, wala dyan ang mapayapa, andyan ang gulo. Dahil kayo medyo tagapagpahupa ng gulo. Pero iba ngayon, pag mapunta sa Senado, yun ang umpisahan ng gulo. Isasali kayo sa gulo, yung mga tao, ay huwag kayong magpagamit sa mga manggugulo. Saan ka pa nakakita? Nakakita ka ba kayo ng mga senador dyan, senador sa atin dyan, ng mga nagbabatuhan ng silya, nagbabatuhan ng misa, nagbabatuhan ng kung ano-ano dyan, madadampot yan, ibabato, wala. Magbabangayan, mag-walk out, yun lang. Kailangan ba na pulis dyan? Sila, problema nila yun. Mambabatas, alam nila yung batas. Yung magpunta dyan, yung mga taga-DILG, mga NBI, manggatong lang yun.
O inuutosan lang yun. Puntahan niyo John. Ano lang, i-trigger mo lang, kilitihin mo lang to kunti para mamukhang magulo. Yun. Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines. Sir, ang basihan sa pagiging Senate President, hindi opinion. Ang basihan sa pagiging pro tempore, sir, hindi opinion. Alam mo namin, sir. Huwag kang magpaaso, sir. Huwag kang mag-asal huda, sir. Parehas kayo ng aklat na pinaghawakan dyan. May rules kayo na sang-ayon sa konstitusyon. Ilan ang paulit-ulit kung pabalik-balik sino mga abogado dyan na nakikita ko. Yun ang binabasa. Hindi opinion nila. Pero nagbabase kayo sa opinion ng mga abogado. Hindi mo siguro binabasa yung opinion o yung laman. Bakit sila nagka-opinion ng ganyan? Baka mali-mali yung opinion na naririnig mo. Gatong yun. Minsan na may mga opinion na lalo kang mapahamak, sir. May batas na pinaghawakan ang batas. Kailangan 13. Wala pang namatay na senador. Wala pang dinala sa labas ng bansa na senador. So meaning, andito pa sa jurisdiction sa Pilipinas lahat. Ibig sabihin doon, wala pang nawala. Yun ang sinasabi ng mga abogadong matino. Baka yung mga opinion ng abogado na naririnig mo, sir, hindi ko sinasabing hindi sila matino, pero yun na rin. Yung association ng mga law school deans, Sino bang bumoto? Yung mga sinasabi mo? Ang magpapatibay dyan, walang iba. Isa lang ang kulang sa inyo. Makabuo lang kayo ng 13. Wala nang problema. Hindi na kailangan ng opinion ng ibang tao. Kayo lang dyan sa Senate. Mahirap pa yun intindihin, sir. Sir, o gusto mo lang ang posisyon? Ito kasi mga kababayan, ito kasi ang pinakaasam-asam sa mga politiko. Para din sa mga maliliit, yung galing ka barangay tanod, tapos nagiging konsyal ka, hanggang sa magiging first councilor ka, yan, unti-unti akyat. Tapos hanggang sa magiging kapitan na ka, magiging ka ng chairman, barangay chairman ka na. Pagkatapos na vice chairman, hanggang pakyat-akyat ko diyan kung tumataas. Walang problema dyan, sir. Mga ambisyon tayo. Pero huwag naman sa ganung paraan, sir. Nasungkit mo nga yung gusto mo. At saka, mas masilan ngayon dahil may paparating na trial sa impeachment. Mas lamang pa rin ang abogado, sir. Kahit sabihin natin na 1,000,000 abogadong kumampi sa'yo, pero mas malamang pa rin talaga ang mamuno ay isang abogado. Lalo't na may impeachment trial na hinaharap. of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, Sino man? Si Soto? Si Cheese? Nakasulat ba yun sa bata, sir? Yun. Basta may sasabihin si Soto, may sasabihin si Cheese, legit ka na? Di yun ba? Kahit sino bang pangalanan mo, sir? Kahit si ano pa? Kahit si Marcos pa pangalanan mo? Kahit si Claire pa? Kahit si Luistro pa pangalan mo, sir? Kahit pa San
sandamakmak na iso yung mga congressman, sir. Hindi yun makapagpatibay sa posisyon mo dyan, sir, kundi nakaayod talaga sa batas, sir. Mahirap ba yung intindihin, sir? Ako nga, sir, grade 6 lang inabot ko, sir. Pero maintindihan ko kung may delikadisa ka. Pero gahanam ka rin sa power mo, gahanam ka rin sa kapangyarihan na gusto mo masungkit. Pakapala ng mukha. Magpakaaso ka na lang para mo lang makuha. Para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil Mabigat opinion nila dahil gusto mo rin. yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, Si Senator Pinag-aralan. Ito si Senator Cayetano ang nag-aral, hindi ikaw. Alan Peter Cayetano naman muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Yun, huwag mo paggamit. Sabihin mo na lang, Senator Cayetano, huwag ka magpakaasuin. Huwag ka magpakaaso, hindi kayo bagay. Maiksi yung uso mo, hindi mahaba. Pag mahaba yung uso ko, mukha ka talagang aso, bagay-bagay ka. Pero hindi, tao ka. Kahit bibigyan ka ng high position. Dito, sinabi rin ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Yun ang tama. Yun ang sabi namin. Yun ang sabi ng karamihan. Yun ang sabi ng nagsasabi ng tama. Pero yung nagsasabi ng mali nga, okay yun. Kahit 12. Mas palagay mo, inuuto-uto lang kayo? Ginagatungan lang kayo para kayo magmukhang tama pero ginagamit kayo para gumulo. Yun ang posisyon ko dito, Sir Sherwin. Matanda ko sa iyo ng mga 17 hours. Kaya makinig ka sa akin. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Huwag na tayong maniwala dito. Gas-gas na yun. Gas-gas na yun. Wala na. Noon dati, saludo ako dito kay Ping Lacson. Kahit alam ko itong mga anomalya niya dati nga. Kasama mga kuratong-kuratong. Yung anak niya, mga smuggling sa simento. Giit niya, Executive Hindi ko naniwala, Department, pero House of ngayon Representatives, pinilit ko na Integrated talaga. Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professors at mga Iyon bang pinagbabasihan ng batas na magiging mahalal ka dyan? Yun pag pinagbabasihan mo, yung Executive Department, yung House of Representative, kinikilala ka? Yun pag pinagbabasihan mo? Alangan hindi kikilalanin? Gusto man nila yun? Dahil kayo ay magkasabwat. Para bang kwentong lasinggero? Di ba yung kwento sa mga manginginom kung anong akma doon sa kwento nila na pabor sa kanilang bisyo, yun ang sasang-ayunan, di ba? Subukan mo mag-uusap yung sugarol at saka yung negosyante, hindi yung magkasundo. Pero mag-uusap yung parehas yung negosyante, magkasundo yon. Parehas yung sugarol, kung anong klaseng sugal ang gusto nila. Pag magkwentuhan yon, magkakasundo yon. So, ibig sabihin, yung sinasabi mo, opinion mo, opinion nyo, nakasundo kayo, parehas kayo. Mali.
Mali, alam mo yun. Ito kasi bayad utang to eh. Aso. Tapos nakasakay pa to sa helicopter na nangangamoy pira daw. Para din tong mga mga hudas din to. Dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Hindi mo na kilala. Nabulag ka na sa pera. Hindi mo na kilala dahil sa pera. Hindi mo na kilala kasamahan mo dahil na pera ka. Dahil sa dami ng pera ang tinapal ninyo sa mukha ninyo, hindi mo na kilala. Itong matagal-tagal mo nang kasama-kasama ilang pabalik-balik mo dyan sa Senado. Natagal, hindi mo na kilala who is he na siya. Ang kakapal pa ng antiyoos mo. Yung pera, lalabo, mabulag ka na sana, matuluyan ka na sana. Hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung Itong mga binakla style, kahit hindi mo pangalanan, pero tumbok mo yung tao, describe mo lahat. Anong itsura niya, anong ginagawa niya, kailan niya ginawa, anong sinasabi niya. Blind item pa ba yun? Pag sabihin mo blind item, hindi ko kilala, wala ko pinangalanan, ano yung mga tao maniwala sa'yo kung sino tinutumbok mo? Huwag ping. Bilog na rin ulo namin, natuto na rin kami. Nagiging matalino kami sa ginagawa ninyong katangahan para sa amin. mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Samantala, Mahina sa batas at katotohanan. Lugi ka. Abogado to. Kahit anong pang gawin mo, Peng. Itong tinitira mo, abogado. Kahit sabihin kung mayroon ka rin kayong alam sa batas kung paano ipapatupad, pero iba pa rin yung abogado. Hindi kayo pwede mag-interpret ng batas. Tagapatupad kayo ng batas. Kaya nga, saludong-saludo kami sa inyo dahil dati kang pulis, magaling ka mag-imbestiga. Kaya sa galing mo mag-imbestiga, ito mga tao may potensyal na makipagturo kung sino talaga ang mga taong involved doon sa nakawan sa flood control. Hindi mo pinatawag sa galing mo mag-imbestiga. tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Bukas, starring na naman to si John B. Remulla. Haharangin naman na ulit. Sana hindi na to ulitin itong mga aso. Kayo mga aso, behave. Brownie, Whitey, Tiger, Blackie. Sino ba to? Yung mga pangalan, yung mga asong pagsabi mo, kagatin mo, kagat yun. Pagsabi mong tahol, tahol yun. Kaya, dugi. Araw ng Lunes ngayon, dyan, behave kayo ha. May mga bisita tayo. Kailangan kayo mga aso, mag-asal tao kayo. Lahat din daw ng senador pwedeng dumalo. Nagbabalita mo Ayun, lahat na senador pwede dumalo. O John Beck ha, NBI, basta makita ko kayo bukas ng umaga na hinaharang-harangan ninyo yung mga senador dahil ayaw ninyo papapasukin. Sige. Ha? Ang taong bayan na nakatingin, nakatutok sa inyo. Hindi AI ang kamera. Hindi AI. Natural na mata ang kamera. Mata ng sambayan ng Pilipino. Makikita namin at maririnig namin. Kahit anong gagawin ninyo dyan sa harapan ng kamera, tapos hindi nyo aminin tulad ng ginawa ni John B. Remulla na hindi siya
hinaharang, si dinipinsahan lang sarili niya, but-but mo. Kayong mga nagpakaaso sa administrasyon ngayon, huwag niyong gawing tanga ang mga tao. Kayo lang ang nagtanga-tangahan. Huwag mo kaming idamay.